guilt-free eating kahit na Pasko. And yet, mananatili tayong malusog. Meron bang ganon? Opo, marami naman other sources, pero hindi pa rin natin sasakripisyo yung tradisyon. Welcome sa isang panibagong episode ng Real Talk with Doc. Ako po si Dr. Francis Marie Purino, isang cardiologist na makakasama ninyo sa araw na ito. Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang tungkol sa stroke at heart attack. So nalaman natin na tumataas ang incidence ng mga sakit na ito tuwing Pasko. Mga kabarangay, kung gusto ninyong malaman kung bakit, panoorin ninyo ang last episode with Dr. Alexander Abe. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ba natin maiiwasan ang mga sakit na ito sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ngayon, Pasko, New Year, uso ang parties, reunions. So, paano natin ma-enjoy ang pagkain ng guilt-free? Meron bang ganon? Guilt-free eating and yet mananatili tayong malusog. So, kasama natin ngayon sa episode na ito ang isang espesyalista, si Dr. Reynaldo Adi Sinamban. Maraming salamat, Dr. Purino. Nagagalak ako na makapagbahagi uli ng kaalaman para sa ating mga taga-panood. Mga kabarangay BK, hindi natin kailangan isakripisyo ang ating kalusugan upang makisaya sa ating mga holiday traditions. Maraming paraan upang makain ng masustansya at masarap tuwing holidays. Okay, magsimula na tayo, Dr. Adi. So, tuwing Pasko at Bagong Taon ay 2 beses tayong kumakain. Tama po ba yun? Dahil naghahapunan tayo and then nagdadaragdagan ito ng Medianoche and Noche Buena. So, ano ba kayang magandang payo mo sa mga ganitong practice? Kasi dahil hindi natin maiwasan na maraming handa sa bahay dahil sa selebrasyon, ang pinakamagandang maipapayo natin sa ating mga tagapanood ay kung kakain sila ng dinner o hapunan, pwede nilang at least bawasan yung pag-take nila ng dinner para at least during the midnight, meron pa rin silang time na kumain ng konti. So parang hahatiin mo, imbis na kumain ka ng malaking dinner, ang gagawin mo, kakain ka ng konting dinner and then yung kalahati ng dinner mo, kakainin mo sa midnight. At least makukuha pa rin nila yung tamang calories for the day. Okay. Bawal mag-over calorie kahit na Pasko. Okay, so ano naman kaya ang sa tingin mo na mapapayo mong magandang ihanda pag Noche Buena or Medianoche? Ideally po, kung talagang kakayanin, no, yung balanced diet, walang mauna doon. Pero dahil sa ating mga tradisyon, na sanay tayo na sa handaan, usually maraming pagkain na kumbaga tinatawag nila mga processed food or preservatives katulad ng mga hamon. Siguro this time hindi naman natin kailangang tanggalin yon sa ating tradisyon, but at least introduce ng mga bagong pagkain katulad ng maglagay ng mga gulay at least or bawasan yung mga pagkain na processed foods at the same time kung kailangan naman ng mga meat, pwede naman tayo mag-serve ng mga lean meats instead na yung mga matatabang pagkain. So at least hindi pa rin sila nadideprive ng mga pagkain na gusto nila. O mga kabarangay, mabait si Dr. Adi. Pinapayagan pa rin niya tayong kumain. Kaya lang, dadagdagan natin ng mga mas healthy na pagkain. Hindi lahat mga meat. Tama po ba, Dr. Adi? Opo, marami namang other sources or at least maglagay tayo ng mga fish, maglagay pa tayo ng mga ibang pagkain na mas less yung cholesterol content. Parang isa-substitute lang natin, pero hindi pa rin natin sasakripisyo yung tradisyon. Mga baked salmon na lang, Dr. Adi. Opo, no? O kahit na pong anong isda na po pwede naman, na ma-introduce natin. Tama. So, ang isa pang question natin, di ba, marami sa atin nagkakaroon ng mga sugar cravings. May ways po ba na parang makontrol natin ang mga sugar cravings, lalo na palapit na yung Pasko? Opo, marami pong pagkain ganyan, no? Mga goodies, mga cakes, no? Yes. Kung tayo naghahanda, at least yung ingredient, pwede natin baguhin ng mga low sugar or sugar substitutes tayo nagbe-bake. Or at least may mga nabibili na naman ngayon sa market ng mga sugar-free. Also, sugar-free drinks. Pwede naman nating substitute kesa sa traditional na, for example, soft drinks. Pero ang pinakamaganda pa ring advice natin is yung portion. Okay. At least pwede naman kumain. Kaya lang,
medyo babawasan lang yung intake, no? Or yung serving. So, hindi po lalamon. Oh, hindi Kakain lang. Kakain Oo, lang. no? Alam naman natin, pagdating ng Pasko at saka bagong taon, favorite ng mga tao ang uminom ng alak. No? So, ano ba ang mapapayo ninyo sa mga manginginom dyan sa ating mundo? Kaakibat po kasi na maraming pagkain tuwing holidays is yung pag-inom ng alcohol, no? Yung mga alcoholic beverages. Pwede pa rin naman silang uminom. Kaya lang, again, moderate drinking. When say moderate drinking po, for example, sa mga lalaki, inaalaw po natin mga 1 to 2 drinks. 1 to 2 drinks. Sa mga babae naman, 1 drink lang. Pag sinabi nating drink, kailangan i-qualify natin. Kunyari, kasi pinaka-common dyan, beer. Oo. O yung beer na nasa at least 5%, allow natin hanggang siguro mga 1 bottle. Pero isa pang usos pag tuwing Pasko is yung wine. No? Maraming nagre-regalo ng wine. Sa wine naman po, ang inaalaw at least mga 100cc po yun. Red or white wine. So mga ganun lang po kadami. Pero yung iba naman po talaga, no, may mga hard drinks, inaalaw po natin sa around mga 1.5 ounces lang po. Or 45 ml, no? So, 1.5 ounces is about 45 ml. So, in other words, mga kabarangay, hindi bawal uminom. Pero, bawal uminom ng marami. Oo. Ngayon naman, Dr. Adi, para madagdagan ng ating kaalaman at kasiyahan, magkaroon tayo ng isang mabilis na Flash Talk with Doc segment. Pag-uusapan natin ng isang mahalagang tanong or maraming mahalagang tanong sa napakaraming masarap at sinful na Pinoy food na handog tuwing Pasko. No? Alamin natin kung alin sa mga pagkain ng lesser evil. So, Dr. Adi, bawal na masyadong nag-iisip, okay? Bilisan mong pagsagot. Are you ready, Dr. Adi? Ready na po. Lechon o hamon? Lechon. Pansit o spaghetti? Pansit. Lumpiang Shanghai or embutido? Lumpiang Shanghai. Crema de fruta o leche flan? Modified crema de fruta. Modified, okay. Bibingka o fruitcake? Bibingka. Okay, mga kabarangay, narinig ninyo ang mga choices ni Dr. Adi, puro yan mga una kong sinabi. Kung gusto nyong malaman kung bakit yan ang pinili ni Dr. Adi, meron po siyang special video. Abangan po ninyo ano ang mga rason behind the choices. Okay, Dr. Adi, again, maraming salamat po sa mga binahagi ninyong tips sa aming lahat. Walang anuman at maraming salamat sa imbitasyon. Tandaan natin ang halaga ng tamang pagpili ng pagkain at ang pagiging aware sa ating kalusugan. Mga kabarangay BK, sana ay nakatulong ang aming tips ni Dr. Adi Sinamban sa ating holiday festivities. Sa susunod na episode ng Real Talk with Doc, tatalakayin naman ang mga paraan upang manatiling fit at aktibo, exercise sa kabila ng mga holiday celebration. So wag natin palampasin ang mga tips para sa isang masiglang Pasko. Abangan ang next episode, December 21, Sabado, 6:30 ng gabi. Muli, ako po si Dr. Frances Moriporino. Maraming salamat sa inyong panonood ng Real Talk with Doc. Naway lagi tayong mag-ingat at maging mindful sa ating mga desisyon sa kalusugan. Merry Christmas!